Hello po sa ating lahat, mga masugid na taga-subaybay ng programang ito. And by the way po, Ma'am Lorraine at sa mga tagapakinig po natin at mga sumusubaybay sa channel na ito, ako po ay excited sa ating pong pag-aaralan po ngayon because this is one of my favorite topics in the Bible. Tayo po ay dadako na sa panibago nating leksyon sa Lesson 4 na may pamagat na isang napakalaking lungsod sa kalawakan. Lahat po tayo ay may paboritong lungsod. Maganda po siguro kung ang paborito nating lugar ay walang traffic, walang pollution, walang bako-bakong mga daan at walang karahasan. Posible po kaya na maging ganon ang paborito nating lungsod? Sa Biblia po ay meron isang lugar na napakaganda. Ang mga streets po ay ginto at ang mga pader ay jasper. Ang mga nakatira ay malulusog at walang sakit. Gusto niyo bang marating ang lugar na ito? Hindi lang tayo pwedeng makapunta doon, kundi pwede din tayong tumira doon. Atin pong pag-aralan ang mga detalye tungkol sa lungsod na ito. Para sa unang tanong, sino ang arkitekto at gumawa ng kamanghamanghang lungsod na ito? Pastor? And then in my imagination, how much more kaganda ang langit na hinanda? Who is the architect? Now let us read our Bible. At atin po makikita kung sino po talaga at gaano kaganda ang langit, mga minamahal na mga kapatid. As I told you a while ago, this is one of my favorite topics in the Bible, the topic about heaven. Now, sino po? Let's read our Bible. And I know you are now holding your Bible with you. Let's read and open with me in the book of Hebrews chapter 11 verse 16. Hebrews chapter 11 verse 16, ganda po ang pagkakasabi. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghandaan niya ng isang lungsod. The Bible says that God is building an awesome and huge city for His people. Ang Panginoong Diyos po ay naghanda ng isang syudad. Mamaya malalaman po natin anong pangalan ng syudad na ito at ano po ang expectation natin if ever, or I pray each one of us na kayo po nakikinig ngayon ay maging tagapagmana ng syudad na ito. Now, to answer the question again, God is the architect, okay? But as we go along, mga minamahal na tagapakinig, malalaman po natin gaano kaganda, anong uri ang langit po na ito, na it is beyond the imagination na didescribe po ni John the Revelator sa aklat po ng Revelation na mamaya po natin babasahin. Now, the Bible told us that this is a huge city and this is promised land which God prepared to each one of us. Ang pangalan daw po ng lugar na ito ay New Jerusalem. It is a city coming down, okay? Ito pong New Jerusalem po na ito, mga kapatid, from heaven will come down. Ibig sabihin, mananahan dito po sa ating pong lupa. By the way, pag-aralan din po natin after 1,000 years, nalilinisin po ng Panginoon ito ating pong sin planet. Ito pong ating planet Earth. Now, the name of that city is New Jerusalem. Ang New Jerusalem, ito po ang langit na or ang holy city na pinangako ng Panginoon para po sa mga nagtatapat sa Kanya. Now, but the Lord has promised us a new, real, peaceful city na binanggit po sa Revelation 21 verse 2. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, paano nailarawan sa Biblia ang kamanghamanghang lungsod na ito? Pastor? Paano nga ba po? Ito na. Dito na po tayo mga kapatid sa talagang description. Paano po inilarawan? And by the way, parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, gayon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang. Gayon din ang taas. Tapos yung wall. Basahin din po natin sa verse 17, yung wall. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito ayon sa panukat ng dala ng anghel. And verse 18, batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinam na parang kristal. Ang gates naman po sa verse 12, ito pang sabi, ang pader ito ay makapal at mataas na 12 pinto.
12 gates daw po, 3 on each side, north, east, west, south. Ito po ay talagang tatatlong gates po. So equivalent, 12 gates po ito. By the way, you can read the reference in chapter 21. All throughout, mababasa niyo po ano pong definition. Then, ito po tayo. Ito po sa isang paborito ko po, yung foundation. Yung pundasyon po, yung how to define the foundation. Yun parang pinaglalatagan ng New Jerusalem po na ito, mga kapatid. Sabi po dito, verse 14. Okay po, ang chapter 21, verse 14 and 19, ang pader ng lungsod. Okay, dito na po tayo sa verse 19. Ang saligan pader na puno ng uri ng mamahaling bato, hasper at safiro. Ang ikalaway calcedonia, ang ikatloy esmeralda, ang ikaapat onice, ang ikalimay carnalina, ang ika-anim ay krisolito at ikapito ay berilyo, ikawalo topaz, ikasiyam krisopraso, ikasampu jacinto, ang ika-11 po ametista, and ika-12 ay at ang ametista po ay ika-12. Yon. The streets, akin pong sinabi kanina sa verse 21 din po, na ang lansangan ay lantay na ginto na parang kristal, napaka kinang or napaka-transparent na ginto na parang kristal, mga kapatid. At sabi po dito sa verse 21, chapter 21, verse 11 and 16, the holy city ay tuloy nga po prepared as bride adorned to her husband. Mga kapatid, ito po isang napakadakila at napakabanal na pagtitipon ng kasalan, mga kapatid. Sapagkat tayong iglesia na magmamana po ng bonus na ito ay I cannot imagine, mga kapatid, how beautiful is heaven na hinanda ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin.